Samantala, update po muna tayo sa panibagong tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China. Kausapin po natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Connie, at magandang umaga rin sa mga taga-subaybay. Okay, Commodore, kamusta ho ang ating Coast Guard? Nasakay po ng MRRV 4406 na tinarget po ng ilang barko ng China. Well, ang Philippine Coast Guard po ay nag-launch ng ating tinatawag na Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisdang Pilipino. No? Ito yung KBBM project natin where we provide support to our Filipino fishermen na pumupunta sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Ngayong umaga, nagpadala tayo dito ng 4406. Ito yung BRP Suluan and MRV 9701. Ito yung BRP Teresa Magbanwa. Kasama ang pamamalakaya, yung fish carrier na namimigay ng yelo and also procure itong mga isdang huli nila. And while we were reaching out sa mga isda na nakascatter sa vicinity ng Bajo de Masinloc, we experienced itong tinatawag nating dangerous maneuver, blocking, and even they attempted to do water cannoning against 4406. Good thing, because of the seamanship skills ng ating mga tropa sa barko, we were not directly hit ng water cannon, and we were also able to prevent anything that they would attempt to ram or collide with our vessel. Okay, pero ilan ho ba ang humahabol sa ating mga barko? Well, for BRP Suluan, 2 barko ang humahabol sa kanya. Ito yung China Coast Guard 3104 and the PLA Navy War. At dahil nga sa paghabol nila, sila mismo yung nagbanggaan, itong pagitan ng PLA Navy warship at ng China Coast Guard vessel. I see, and as what you can see from the video, ang na-damage dito ay yung China Coast Guard 3104, and we are also anticipating na merong na-injured na mga China Coast Guard personnel dito. And because of that, we even offered assistance. We can support them for man overboard operation and even provide medical attention sa mga crew nila. Unfortunately, hindi naman sila nag-responde sa radyo. That's why we proceeded to the area where our fishermen is currently located right now. Napakaganda hong kumbaga pagbibigay ng offer ng tulong mula po sa ating pamahalaan. Dahil sila nga ho ay nagbagaan yung sarili-sarili ng mga bangka sa kakahabol po sa atin. Despite that, we have offered po yung ating tulong sa kanila. Sa tingin niyo po ba, meron itong weight kaya kung sa mga susunod kayang mga encounter ay baka mas maging mellow na sila sa atin? Well, Ms. Connie, ang Philippine Coast Guard, the humanitarian side of our organization is really expected from us. I'm not really sure how things will change sa China Coast Guard, but as far as the Filipino behavior is concerned as well, alam naman nating pag ganitong sakuna, we always extend support and assistance. Oo. Sir, ito babalikan lang natin kasi maganda yung nakwento nyo kanina. So sa paghahabol po sa atin ng China Coast Guard sa mga barko natin, silang dalawang po mismo ng PLA Navy ang nagkabanggaan. Pakikwento ho ng mas detalyado pa. Sa atin hubang parte, sir, wala namang damage o sa kanila lang talaga dahil dito sa kanilang banggaan? Well, ang nangyari dito, Ms. Connie, yung 4406, hinahabol tayo ng China Coast Guard 3104. Kaya na sinabi ko kanina, they intend to separate the Coast Guard vessel from the Filipino fishermen. At tayo naman, ang ginagawa natin is really to gather the Filipino fishermen para siguraduhin ligtas sila. And what happened is that there is some miscalculated maneuvering itong PLA Navy warship. Habang hinahabol tayo ng China Coast Guard, ang PLA Navy naman ay lumiko. Sa pagliko niya, tinamaan niya yung nguso ng China Coast Guard vessel. Okay, so 2 barko ho ng China, sila ang nagkabanggaan. Yes. Okay. Ito ho, doon naman tayo sa ginagawa niyo hong mission to begin with, kung bakit po kayo nandiyan. Nakatulong ho ba ng gusto tayo na tuloy ho ba yung ating kapag-aabot po ng tulong sa ating mga mangingisda dyan? Well, Ms. Connie, as we speak right now, nag-gather na ni BRP Teresa Magbanwa. Ito yung isang barko na kasama ni BRP Suluan. Ito yung 9701.
ang mahigit kumulang na 35 Filipino fishing vessels, no? Aha. At tumatanggap sila ngayon ng mga ayuda from the government, especially the fuel and even yung yelo para mas matagal sila makapangisda sa Bajo de Masinloc. Oho. At sa ngayon po ba, meron pa ho ba tayong nakikita na mga siguro infrastructure, mga tinatayo po mga isla na bago kaya o baka na ipagpatuloy na nila doon po sa area po ng West Philippine Sea? Well, kung ang pag-uusapan natin, Miss Connie, is Bajo de Masinloc, Yes wala po. tayong nakikitang ganyan. Hindi pa nangyari na magkaroon Aha. ng kahit na anong infrastruktura dito sa Bajo de Masinloc. That's good to know. Pero yung mission po natin hanggang kailan ba? Ito ho ba ay continuing mission para sa ating mga mangingisda doon? Well, the commitment of the Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban, to the President is always to ensure the safety and security of our Filipino fishermen and also to support itong fishing venture nila. So ang pagtagal ng Philippine Coast Guard vessels dito ay dependent, no, sa bilang ng mga mangingisda na mananatili pa dito sa area na to. Lilinawan lang din ho natin, doon po sa parte ng ating mga nakasakay po sa BRP Suluan, wala naman hong nasaktan at yung ating barko ho ba na damage ng kaunti o wala rin? Walang nasaktan sa ating crew, no? Hindi tayo tinamaan ng water cannon at hindi rin tayo inabot ng kahit na anong pagbangga mula sa China Coast Guard or even with the PLA Navy warship. Okay, sa mga Pilipino lang na sinasabi nga ho natin, wala talagang naapektuhan. What about yung iba hong barko? Wala pa ho ring damage at mga nasaktan? Well, I can only speak for the Philippine Coast Guard vessels right now. As of this time, based on our monitoring of our own assets, wala naman nabalita, no? Sa aming barko na na-deploy sa Bajo de Masinloc ngayong umaga ang nagtamo ng kahit na anong damage or injury sa Aha. aming mga. And of course, gusto din natin makapagbigay kayo ng update sana doon po sa mga modernization, mga tulong, mga dagdag, no, na mga barko ho para sa ating PCG. Thank you, Ms. Connie. No? Of course, we have already issued itong mga updates na to. Ang Philippine Coast Guard vessels is soon to expect, no? Magkaroon ng 5 97-meter vessels na manggagaling sa Japan. Ito yung kasing laki ng BRP Teresa Magbanua. And then of course, from the French government, they're also supporting the acquisition of 40 Coast Guard ships. 20 of that will be constructed and coming from France. And the other 20 will be constructed here in the Philippines in support of our local shipbuilding industry and also for the technology transfer, no? Para mas tumaas ang capability ng ating mga locals to support ang pag-acquire ng ating capability sa Coast Guard. Alright, good news po yan. So, ilan ho total na madadagdag sa ating mga barko? Hopefully, ito yung magamit natin sa pag-monitor din ng ating pong mga teritoryo. Ngayon, Ms. Coney, you're going to total the 40 from France, 5 from Japan. There are already 45, no? 45. Yes. Kailan ho yan mararamdaman? Well, hopefully by 2027 and 2028, Ms. I Coney. see. Alright, maraming pong salamat sa inyo pong update sa amin at maraming salamat po sa patuloy na binibigay ninyong serbisyo sa amin. Thank you. Maraming salamat. Yan po naman si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela.